Nandito silang apat ngayon sa labas ng bahay ni Isabela, habang nag-iihaw ng isda. Nag-iinom sila ni Isabela ng beer, habang ang yaya niya at si Mang Berto, ay wine naman ang iniinom. Mabuti na lang pala nakapagdala ako ng jacket, dahil kung hindi, ay tiyak na maninigas ako rito sa lamig. Komento ni Mang Berto. Sobrang lakas kasi talaga ng hangin, dahil isinasayaw ng hangin ang mga buhok nila, at ganoon din ang mga suot nilang damit. Oo nga sang-ayon naman ng yaya niya. Si Isabela ay nakatitig lang sa mga isdang iniihaw nila, na animoy may sariling mundo. Ito ang buhay na pinangarap ko, saad na naman ni Mang Berto. Tahimik, masaya at walang kapitbahay. Tapos wala ring maririnig na tunog ng mga sasakyan. Hiha, pwede ba akong mag-ikot-ikot bukas dito sa lupain mo? Hindi ito sinagot ni Isabela, dahil abala pa rin ito sa pagtitig sa isda nito na medyo sunog na rin, kaya naman tumayo siya bigla, at umupo malapit sa kinauupuan nito. Kinalabat niya ito. Tinatanong ka ni Mang Berto. Ha? Tinatanong ka niya. Ang sabi niya, kung pwede raw ba siyang mag-ikot-ikot bukas dito sa lugar mo. Tumingin ito kay Mang Berto at nginitian din ito ang matanda. Oo naman po, pwede po kayong maglibot-libot kahit kailan niyo po gustuhin. Kung gusto niyo po, ako po mismo ang mag-tour sa inyo Mang Berto. Talaga hiha? Opo, magandang balita yan. Nako, excited na ako. Hindi ko akalain na ang dating assistant ni Pasita, sobrang yaman pala. Hindi po ako mayaman, pagtatama nito kay Mang Berto. Nag-ipon lang po ako, kaya nabili ko ang lugar na to. Medyo malaki po kasi ang sahod ko noon, kaya nakaipon agad ako. Magkano ba sinasahod mo? Curious na tanong niya. Milyon ba? Parang ganoon. Alam mo, minsan may kayabangan ka talaga. Hindi yun pagmamayabang, dahil ganyan talaga ang sinasahod ko, mataray nitong sabi. At saka, galit ako sa mga taong mayayabang, kaya hindi ako magyayabang, lalo na kung hindi naman totoo. Ngayon ba, nagtatrabaho ka pa rin? Gusto niya kasing malaman kung ganoon pa rin ang trabaho nito. Sana naman, hindi na. I mean, hanggang ngayon ba, malaki pa rin ang sahod mo? Hindi na ako nagtatrabaho. Nakahinga siya ng maluwag sa naging sagot nito. Nag-resign na kasi ako, dahil naisip ko na magnegosyo na lang. Talaga, anong negosyo? Mga apartments, condo units, at saka mga kitchen utensils. Mga uri ng negosyo na walang talo. Kahit bumuka ka maghapon, ay tiyak na hindi ka magugutom hiha. Masayang sabi ni Yaya Pasita kay Isabela. Napakaswerte naman ang magiging asawa mo hiha. Baka po malas. Ha? Bakit malas? Mahirap po kasi akong intindihin, kaya sigurado po akong mahihirapan siyang pakisamahan ako, sagot nito habang tipid ang mga ngiti. At saka, hindi na po ako mag-aasawa. Okay na po ako sa buhay ko. Naku po, bulalas nito. Paano si Rafael? Ayaw mo ba sa kanya? Napatingin sa kanya si Isabela habang naniningkit ang mga mata nito. Kahit marami na ang nainom ko, hindi ka pa rin talaga nagiging pogi sa paningin ka. Pinisil nito ang pisngi niya. Katawan lang talaga ang best asset mo, bukod dun, wala na talaga. Ano naman, hindi importante sa akin ang panlabas na anyo dahil kumukupas ang mga yan. Napansin yata nito na naiinis siya, kaya pinagsalikop nito ang mga kamay nila sabay ngiti ng malapad. Ito naman, ang bilis mo namang magtampo. Nagbibiro lang yung tao Napansin niya na napatitig ang yaya niya pati na si Mang Berto sa mga kamay nila, at makahulugan na nagkatinginan ang dalawa. Sa loob na lang siguro kami iinom ni Pasita, dahil masyado nang malamig dito, alam ni Mang Berto bigla. Hindi na kasi namin kinakaya ang lamig lalo pat may mga edad na kami. Nang mapatingin siya rito, ay lihim siya nitong kinindatan, kaya wala siyang nagawa kundi ang mapailan na lang. O siya, mauna na kami sa inyo. Tumayo na rin ang yaya niya. Sa loob na lang namin itutuloy itong iniinom namin dahil mahamog na. Mamaya niyan magkasipon pa kami ni Berto Sige po Aling Pasita, Mang Berto. Ninitian ni Isabela ang dalawa. Magdala po kayo nitong isda para po masarap ang pagtagay nyo doon sa loob. Sige, salamat hiha. Kagaya ng sinabi ni Isabela, ay binigyan nito ng tig-iisang isda ang dalawang matanda. Enjoy po kayo. Salamat Chichay, the best ka talaga. Salamat din po Aling Pasita, Mang Berto. Kapag kulang pa po sa inyo yan, kuha lang po kaya rito.
Sige hiha, salamat, wala pong anuman. Pag-alis ng dalawang matanda, ay humiga ito sa kandangga niya, na siyang ikinagulat niya. Ikaw, hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa, mabuti naman. Ako inaantok na ako, kaya lang wala ka ng kainuman kapag iniwan na kita. Sanay akong uminom ng mag-isa, sagot niya sa naging pahayag nito. Matulog ka na kung inaantok ka na talaga. Maya-maya na, sabi nito. Last na tong iniinom natin, tapos tama na pagkatapos nito. Halatang inaantok na ito, dahil nakapikit na ang mga mata nito, at humihikab na rin paminsan-minsan. Kinuha na niya ang alak na hawak nito at siya na ang umubos nito, dahil halatang may tama na ito. Nang maubos niya ang alak nila pareho, ay binuhat na niya ito at dinala sa sarili nitong kwarto. Hey, gusto ko pang uminom. Hindi pa nga tayo tapos Pinagalitan niya ito. Magtigil ka nga, lasing ka na kaya tumigil ka na. Hindi pa ako lasing, katwiran nito at pilit pang bumabangon, kaya pinilit niya ulit ito na humiga. Huwag kang makulit kung ayaw mong maging dalawa kapag dating ng bukas. Loko ka, kapag di ka nagtigil, paparusahan kita. Anong klaseng parusa? Love making. Wala bang iba? Ano, Hayes? Siguraduhin mong magugustuhan ko yung parusa mo, dahil kung hindi, palalayasin kita dito sa bahay ko. Lasing na nga talaga ang babaeng to, aniya sa isip. Ibang klase, init ng katawan na ang hanap. Pagkatapos niyang magligpit, ay agad niyang pinuntahan si Isabela. Mahimbing na ang tulog nito ngayon, kaya napangiti siya. Hindi naman marami ang ininom nila, pero nalasing agad ito. Marahil ay dala iyon ng pagod, dahil halos maghapon ito kumilos, lalo na sa panghuhuli ng isda. Gusto niya itong panasan, kaya kumuha siya ng bimpo sa mga gamit niya, dahil hindi naman niya alam kung saan nakalagay ang mga gamit nito. Wala kasi siyang nakikitang closet dito sa loob ng kwarto nito. Sinabon niya ang bimpo at pagkatapos ay binyanlawan iyon. Kumuha rin siya ng tabo na may tubig para hindi na siya pumunta sa banyo para lang basain ang bimpo ng paulit-ulit. Ang bilis mo namang malasing, sabi niya sa natutulog na babae. Ang dami mong inihaw na isda, tapos hindi mo naman pala uubusin. Sana kaunti lang ang hinuli mo para hindi nasayang yung iba. Nahihilo lang ako pero hindi ako lasing, sagot nito habang nakapikit. Siya nga pala, ikuha mo na rin ako ng damit dahil magpapalit ako. Loose shirt ang kunin mo para presko. Ba't magpapalit ka pa? Tanong niya. Matutulog ka na lang naman, tapos magpapalit ka pa. Nagmulat ito ng mga mata. Ba't apektado ka ba? Huwag kang mag-alala dahil hindi kita aakitin. Sadyang ganoon lang ang mga isinusuot ko kapag matutulog ako. Saan ako kukuha? Tanong niya. Itinuro nito ang lalim ng kama nito kaya sumilip siya roon. Hilahin mo yung parang drawer dyan, sabi nito. Sa ilalim ng kama nito ay may mga drawer nga. Yung nasa kanan ang hilahin mo. Hinayla niya iyon at puro loose shirt nga ang laman nito. Kahit alin dyan basta kumuha ka ng isa. Space saver pala talaga itong bahay ni Isabela, dahil bawat sulok ay talaga namang may pakinabang. Ito lang ba ang kukunin ko? Ikuha mo na rin ako ng underwear. Ano? Bakit pa? Maliligo ako. Nainitan kasi ako noong pinunasan mo ako. Bumangon na ito at kinuha sa mga kamay niya ang loose shirt na kinuha niya sa drawer nito. Ba't di ka pa pala natutulog? Hindi ako inaantok. Bakit? Naghihintay ka ba ng? Hindi na niya tinuloy ang sasabihin, dahil ngumiti na lang siya nang nakakaloko kay Isabela. Ano? Saan mo naman nakukuha yung mga pinagsasabi mo? Ang bastos mo naman. Hindi ba? Hindi. Tumango-tango ito. Akala ko naghihintay ka Sorry, hindi ako madaling bumigay. Tuluyan na itong nakababa sa kama nito, at ito na rin ang kumuha ng underwear na iniuutos nito sa kanya kanina, at pagkatapos, ay pumunta na ito sa banyo. Kung makapagsalita ng kabastusan akala mo wala lang. Masyadong prangka, walang paligoy-ligoy, dalawa lang ang kwarto dito sa bahay ni Isabela. Doon sa isang kwarto, ay magkasama sina Yaya Pasita at Mang Berto, samantalang dito naman sa isa, ay sila naman ni Isabela ang magkasama. Ang problema, single bed lang ang hinihigan nito, kaya wala siyang choice kundi ang matulog sa sahig na kawayan. Habang naglalagay siya ng sapin sa hihigan niya, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya naman pinuntahan niya agad ang dalawang matanda para i-check. Ayos lang po ba kayong dalawa?
May 2 cutter sa kwarto ni Yaya, Pasita at Mang Berto, kaya tiyak na magiging komportable ang dalawa sa pagtulog. May bagyo ba? Tanong ni Mang Berto. Ang lamig. Siguradong mahimbing ang magiging tulog ko nito. Oo nga, sang-ayon naman ang yaya niya. Ang sarap matulog tapos tanghali na gumising. Tanghali na akong gigising, kaya ikaw na muna ang bahala, Rafael. Maaga kang gumising para tulungan si Chichay. Hayaan mo kami ni Berto na makatulog ng mahimbing, para naman mabawi namin ang ilang taon naming pagpupuyat sa bahay mo. Sige po, good night yaya, good night Mang Berto, good night din, magkapanabay na sabi ng dalawa, bago niya isinara ang pinto para bumalik sa kwarto ni Isabela para matulog na rin. Pagdating niya sa kwarto ni Isabela, ay naabutan niya na itong nagpupunas na ng basa nitong buhok. Ang bilis mo naman yatang maligo. Ang lakas ng ulan kaya ang lamig ng tubig. Napatitig siya sa kabuuan nito. She is not wearing a bra kaya halos makita na niya ang dibdib nito. Wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Imbes na mag-iwas ka ng tingin, tumitig ka pa talaga. Napatingin lang ako, hindi ako tumitig, sagot niya at nag-iwas na nga ng tingin. Dito ka na lang sa kama ko matulog dahil malamig dyan, baliwalang sabi nito. Huwag kang mag-aalala dahil wala tayong gagawin kahit malamig pa ang panahon. Isa pa, hindi ako pumapatol sa walang ligo. Ano? Natawa siya ng sarkastiko. Siya, walang ligo. Bago sila uminom kanina ay naligo muna siya. Grabe, hindi niya matanggap na parang sinasabi nito na burara siya sa katawan niya. Naliligo ako ng mahigit sa 3 beses sa loob ng araw no. Amoy alak ka kaya mabaho ka. Iginuso nito ang direksyon ng banyo. Pumunta ka roon, tapos maligo ka, para makatulog ako ng mahimbing. Hindi ako maliligo, dahil hindi naman ako tatabi sa iyo. Anong akala mo sa akin, easy to get? Wala akong balak na tumabi sa iyo no. Kinalabot siya nito gamit ang paa nito, sabay nguso ulit sa direksyon ng banyo. Maligo ka na, ayaw ko nga dahil malamig. Ba't ba pinagpipilitin mo na maligo na ako, ayaw ko nga. Bukas ng umaga na ulit ako maliligo at hindi ngayon. Dali na kasi, matagal na rin noong huli tayong nagtabi, sabi nito habang nakanguso. Alam kong hindi mo na matindaan yun, pero maraming beses na nangyari ang ganoong eksena. Hayes, humiga na ito pero nakalaylay ang buhok nito sa kama. Kung ayaw mo, di wag. Basang-basa pa yung buhok mo. Sa halip ay komento niya. Bumangon ka muna, ayos lang yan. Matutuyo rin naman yan mamaya Makalipas ang ilang segundo ay bumangon ito, at lumabas mula sa kwarto nito. Hindi niya naitanong kung saan ito pupunta lalo pat nagmamadali ito, kaya naman sinundan niya ito agad. Bakit? Takang tanong niya nang maabyutan niya ito na nakatitig sa kadiliman, kahit pa nga malakas ang kulog at kidlat ngayon. Anong tinitingnan mo dyan? Yung mga alaga kong hayop baka basa na. Nakalimutan kong dalhin sa kulungan yung mga alaga kong kambing. So, sisilong na lang siguro ang mga yon. Huwag mong sabihin na. Bigla na lang itong tumakbo palabas, sa kabila ng malakas na ulan, kulog at kidlat. Isabela, bumalik ka rito. Napakadilim pa naman sa labas kaya hindi niya alam kung saang direksyon ito pumunta. Isa pa, wala naman siyang nakitang mga hayop kanina nang manguha sila nito ng kahoy. Ayaw niyang maghintay sa wala, kaya sinundan niya ito kahit hindi niya alam kung saan ito pumunta. He promised to himself that he'd always be with her no matter what. Saan kaya nagpunta ang babaeng yun? Halos paikot-ikot siya sa paligid. Nakarating na rin siya sa puno ng mangga kung saan siya nalaglag, pero hindi pa rin niya ito makita. Nang may marinig siya na iyak ng kambing, ay mabilis niyang sinundan kung saan nanggagaling ang tunog. Doon niya nakita si Isabela na hila-hila ang mga kambing, na hindi bababa sa 10. Hey, let me help you. Mabilis niya itong nilapitan at kinuha ang mga nakataling kambing sa kamay nito, at hinayla iyon hanggang sa makarating sa mga kulungan, kung saan magiging safe ang mga alaga nito. Bakit sumunod ka pa? Kayang-kaya ko naman tae. I wanted to help you. After this, anong isusunod natin? Uuwi na tayo dahil masyado nang malakas ang ulan at hangin. Okay, nang may pasok na nila ang mga alaga nitong hayop, ay kinuha niya ang kamay nito, at sabay sila na tumakbo pauwi sa bahay nito. Nang makarating sila sa liwanag, ay kitang-kita ang hugis ng katawan nito.
Partikular na ang dalawa nitong dibdib dahil lumitaw na ito. Look at you. Kita na lahat. Hindi naman nila makukuha to, baliwala nitong sabi. Kahit ikaw, hanggang tingin ka lang naman, dahil hindi mo to matitikman. Bahagya pa nitong siniko ang tagiliran niya. Kasal muna bago tikiman. Ano ang ibig mong sabihin? Payag ka bang maging asawa ko? Umiling ito, maliligo ulit ako. Pagkatapos ko, ikaw naman dahil baka magkasakit ka. Hey, sagutin mo muna ako. Hindi na siya nito sinagot, dahil pumasok na ulit ito sa loob ng banyo. Sobrang lakas ng ulan sa kanang hangin, sabi niya kay Isabela. May bagyo ba ngayon? Meron yata, sagot nito. Magkatabi sila nitong nakahiga ngayon, pero hanggang doon lang dahil baka raw hawakan niya ang dibdib nito. Gusto mo bang uminom ng kape? Bakit? Sobrang lamig kasi kaya gusto kong uminom ng mainit. Hinakbangan siya nito para makababa ito sa kama nito. Saan ka pupunta? Sa kusina. Nang ganyan lang ang suot mo. Ano bang problema sa suot ko? Nakangisi nitong tanong habang nakapamaywang pa. Maayos naman tong suot ko ah. Kitang-kita yang dibdib mo, direkta niyang sabi. Nakakahiya kay Mang Berto kapag nakita kanya na ganyan ang hitsura mo. Sigurado akong tulog na siya kaya malabong makita niya ang hitsura ko ngayon. Sabi nito at tinalikuran na siya para pumunta sa kusina. Dahan-dahan niya itong sinundan. Nakapamaywang ito habang nakatayo sa harap ng mga bato. Maya-maya pa ay dumampot ito ng mga kahoy at pagkatapos, ay inilagay nito ang mga iyon sa loob ng 3 bato na magkakaharap. Ano ba kasi ang gagawin mo? Mag-iinit nga ng tubig. Paano? May kinuha itong likido na nakalagay sa isang malaking galon. Nang buksan nito iyon ay nangamoy gas. Hoy teka, ano yan? Ito ang sikreto para mabilis magliyab yang mga kahoy. Binuhusan nito ng kaunti ang mga kahoy, pero agad lumiyab ang mga iyon. Kapag umapoy na, saka mo na ilagay ang tekor. Ganito ba talaga ang paraan ng pagluluto dito? Hindi ba pwedeng bumili na lang tayo ng stove? Nang umapoy na ang mga kahoy, ay isinalang na nito ang tekor. Masanay ka na, sabi nito. Umupo ito sa ibabaw ng lamesa habang naka-de-quattro. Kung talagang gusto mong maging ama ng magiging panganay ko, dapat pag-aralan muna ang mga ganitong bagay, dahil tiyak na dito na tayo titira. Hindi kaya mahirapan ka dito kapag nagbuntis ka. Nakita niyang may bumakas na mapaglarong ngisi sa mukha nito. Alam niyang biro lang ang mga sinabi nito, pero sinagot niya ito ng seryoso. Bakit naman ako mahihirapan? Kapag nabuntis ka, kailangan mong pumunta sa doktor para malaman kung maayos na ang kalagayan ng sanggol. Kung dito ka nakatira habang buntis ka, mahihirapan ka, dahil masyadong malayo ang lugar na ito sa mga ospital. Mahabang paliwanag niya pero nginitian lang siya nito. Never mind. Paano mo naman nasabi na mahihirapan ako? Hindi mo ba alam na marami akong kaibigan? I can even hire a doctor who can watch me all throughout my pregnancy. Kahit na, mas maganda pa rin kung nasa syudad ka nakatira tapos saka ka na bumalik dito kapag nakapanganak ka na, aniya. At saka, paano ko mabibili ang mga cravings mo? Ano yun, akyat baba ako rito? Baka hindi pa lumalabas ang panganay ko, patay na ako sa pabalik-balik dito hanggang syudad, dahil sa pagod. Halika nga rito, sinenyasan siya nito na lumapit daw siya sa gawin nito, pero hindi siya sumunod. Sa halip ay inismiran niya lang ito. Halika nga rito kasi. Bakit ba kasi? Ano ba yun? Halika nga. Napilitan siyang pumunta sa harapan nito kahit tinatamad siya, dahil pinagtatawanan lang naman nito ang mga sinasabi niya. What? Ilang taon ka na nga ulit? 39, walang kalatoy-latoy niyang sagot. 39 na. I thought you were just 21. Hindi kasi halata. Hindi niya alam kung pinupuri siya nito o iniinsulto. Yang pagkakasabi kasi nito ay parang iniinsulto siya. May problema ka ba sa edad ko? Wala pala eh. So, kailan ka mag-aasawa? Di ba dapat may apo ka na sa edad mong yan? Really? Tamad niyang tanong. I didn't know. Hinatak nito ang braso niya, nang akmang lalayo na siya rito. Saan ka pupunta? Magkakape pa nga tayo eh. Matutulog na ako dahil maaga pa ako gigising bukas. Walang emosyon niyang sagot, dahilan para yakapin siya nito. Gusto mo bang umpisahan na natin ang magiging panganay natin, pagkatapos nating uminom ng kape? Ano bang iniisip mo sa paggawa ng bata? Biro lang. Hindi biro ang mga ganoong bagay,
dahil ang paggawa ng bata ay seryosong gawain. Ganun ba yun? Tanong nito sa nakakalokong tono. Gusto ko na sanang subukan, kaya lang hindi ko alam kung kanino. Ikaw ba, pwede ka? Tigilan mo nga ako, wala akong panahon na makipaglokohan sa iyo tungkol sa mga bagay na iyan. Nang marinig nila na tumunog ang tekor, ay mabilis itong tumalon para isalin na ang tubig sa thermos. Nang may salin nito ang tubig sa thermos, ay binuhusan na nito ng tubig ang mga kahoy para maapula ang apoy. Umupo ka na, ano ba ang gusto mo sa timpla ng kape? Matamis ba o medyo mapait-pait? Kahit ano, ang sanggit mo naman, gusto mo ng tinapay. Umiling siya, kape lang. Nang matapos itong magtimpla ay agad nitong iniabot yung para sa kanya. Mahaba ba ang pasensya mo? Naitanong nito bigla. Depende sa kausap, sagot niya nang hindi ito tinitingnan, para hindi siya mina sa mga ngisi nito. Ayon sa aking research, hindi raw madali ang pagbubuntis, dahil nag-iiba raw ng ugali ang ng mga babae kahit hindi nila gusto. Nandyan yung cravings, paiba-iba ng mood, tapos laging gustong matulog kahit kagigising lang. In short, mahirap daw intindihin ng mga babae kapag nagbubuntis. Kaya mo bang i-handle ang mga ganon? Kaya mo bang habaan ang pasensya mo? Bakit kaya siya tinatanong nito ng mga ganoong bagay? Kapag sinagot naman niya ito ng seryoso, ay lagi siya nitong pinagtatawanan, kaya hindi tuloy niya alam kung sasagutin niya ba ito, o mananahimik na lang. Hoy, tinatanong kita, ano, kaya mo ba? Kaya mo ba akong alagaan ng walang reklamo? Bakit mo ba ako tinatanong ng mga ganyang pinutol siya nito? Oo, hindi lang. Ngayon pa nga lang moody na ito. Kani-kanina lang sobrang tamis ng ngiti nito, tapos ngayon, tinatarayan naman siya. Siyempre oo, kahit hindi mahaba ang pasensya ko, sisikapin kong habaan para sa iyo at para sa magiging anak natin. What else? May mga gusto ka pa bang itanong? Rafael, tulog ka na. Tanong ni Isabela sa kanya. Katatapos lang nilang uminom ng kape, kaya balik na sila ulit sa kwarto nito. Hindi pa, bakit? Hindi pa raw kasi ito inaantok kaya ang ginawa niya, ay sinasabayan na lang niya ito hanggang sa pareho silang antukin. Kapag ba isang beses lang ginawa, pwede bang makabuo ng baby? Sa tingin mo may mabubuo na kaya agad kahit isang beses lang? Ano ba yung mga tanong mo? Wala ka bang ibang maisip na matino? Seryoso nga ako, tumagilid ito ng higa at dahil nakatihaya siya, ay sapilitan siya nitong pinahiga ng patagilid, kaya ngayon ay magkaharap na sila. Alam mo, talagang gusto ko nang magkaroon ng baby, pero hindi ko alam kung paano ito gagawin. Ang sabi nila, sobrang hirap at sobrang sakit daw pero masaya. Madali lang gumawa ng ganoon. Hindi ba mahirap? Hindi masyado. Talaga, maaari ba nating gawin ito? Ibig kong sabihin, maaari ba tayong magkaroon ng anak? Hindi niya makita sa mukha nito na nagbibiro ito sa mga oras na ta. Sige na, bilasan lang natin. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung ano yang sinasabi mo? Kinuha nito ang cellphone nito, at may ipinakita ito sa kanya na litrato ng dalawang sanggol na lalaki, na kapwa malusog. Ano naman yan? Gusto ko ng ganito. Gusto ko rin ng dalawang baby na magkamukhang magkamukha tapos lobo ang pisngi. Ang cute nila diba? Napatitig siya rito habang hindi siya makapaniwala. Nagtataka siya at naguguluhan sa mga pinagsasabi nito ngayon. Rafael, bilis na. Tigilan mo nga ako. Sikmat niya rito. Kailangan niyang kontrolin ang sarili niya, dahil kapag hindi, ay tiyak na ibibigay niya nito kung anuman ang hinihiling nito sa kanya ngayon. Anong akala mo sa paggawa ng bata, laro-laro lang? Lahat ng nakasanayan mo, lahat yun magbabago na kapag may anak ka na. Nakita mo naman siguro kung paano mabaliw si Xander sa pag-aalaga sa mga anak niya, di ba? Magagawa mo ba ang ganoon? If not, then you need to learn first, before we make a baby. Pero kaya ko naman yun. Hindi niya akalain na mayroon pa palang mas nagmamadali sa kanya. Akala niya kasi, ay puro matatanda na ang nagmamadali, pero mayroon pa palang mas malala. Fast learner naman ako kaya siguradong hindi ako mahihirapan. Dapat bago ako umidad ng 30, may anak na ako para maalagan ko pa sila. Gusto mo talaga? Paghahaman niya rito. Oo nga. Okay, gagawin na natin. Yes, sige. Ewan niya lang kung makatawa pa ito pagkatapos. Anong gagawin ko?
Alisin mo na yang pangilalim mo sa kayang damit mo, utos niya rito dahilan para magsalubong ang mga kilay nito. Gusto mo ba o ayaw? Gusto nga, bumangon na ito at mabilis na tinanggal ang mga bagay na bumabalot sa katawan nito. Sigurado ka na ba talaga na gusto mo? Walang sisihan to Sigurado na, pinal nitong sagot. Wala na tong urungan Kapag sinimulan ko na, bawal na umatras, kaya ngayon palang magdesisyon ka na. Ayusin mo yang desisyon mo, para walang sisihan sa huli. Sigurado na ako, matatag na sabi nito kaya naman bumangon na rin siya para alisin ang mga saplot niya. Dahan-dahan lang dahil baka hindi ko kayanin ang sakit. Paano mo nalaman na masakit? Naaliw niyang tanong dito, dahilan para mapalunok ito, lalo na nang makita nito ang hubad niyang katawan. Pwede bang patayin natin ang ilaw? Tanong nito pagkuwan. Wag na, patayin mo na lang. Bakit kailangan patayin? Para walang makakita sa atin. Fine. Pinatay niya ang ilaw bago bumalik sa kama nito. Ready? Ano ba ang una nating gagawin? Sundan mo lang ako, pagbibigay niya ng direction dito. Huwag kang sisigaw kapag nasaktan ka dahil baka magising yung dalawang matanda. I understand. Ready? Yes. Nararamdaman niyang kinakabahan ito kaya pati tuloy siya ay kinakabahan na rin. Sisimulan ko na Sige. Habang inilalapit niya ang labi niya sa labi nito, ay talaga namang natatawa siya. Why? Dahil biglaan lang ang lahat. Rafael, ang tagal mo naman. Doll, iyan mo kaya. Napahinto ito sa pagsasalita nang maglapat na ang mga labi nilang dalawa. Kapansin-pansin na hindi ito marunong humulik, dahil ilang beses na nitong nakakagat ang mga labi niya. Sorry, paghingi nito ng pasensya. It's okay, aniya at ipinagpatuloy na ulit ang paghalik sa mga labi nito. Ganito ba talaga ang paggawa ng bata? Tanong nito sa kanya kaya napahinto siya sa ginagawa niya. Nakakabuo na ba yung ganito? Wala pa tayo sa climax kaya wag kang mainip, aniya habang lihim na natatawa, dahil parang biro lang ang ginagawa nila ngayon. Okay, he kissed every inch of her body. A kind of kiss that has love and forever commitment.